Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na ang ating maiinit na update sa Batang Quiapo. Dito ngayon may masamang balak nga itong si Lawrence laban nga dito kay Santino dahil nga sa inggit ni Lawrence na baka mahulog ang loob ni Anika dito sa binatang si Santino, ay dito nga pinlano na ni Lawrence na balbagin na nga ang kamay nitong si Santino nang sa ganon ay masira nga raw umano ang plano ng binata sa pagboboxing. At dito nga siniraduhan pa ni Lawrence ang kwarto na kung saan isinasagawa nga nila ang kanilang masamang balak nang sa ganun ay hindi nga makapasok ang coach nga nitong si Santino na si Roberto. Ngunit sadyang mailap itong si Roberto dahil nakaramdam nga siya na tila may mali sa ikinikilos nga ng binatang si Lawrence, kung kaya naman agad niyang sinundan ang paroroonan nitong si Lawrence at dito nga napag-alaman niya na nasa loob itong si Santino at pinapahirapan nga ito. Samantalang naghanap ngayon ng paraan itong si Roberto upang maisalba nga ang kawawang si Santino. Naghanap nga siya ng paraan at matitibay na bagay na pwede niya ngang ipamalo sa pinto na kung saan para nga siya makapasok. At nang makita niya si Santino ay awang-awa nga siya sa sitwasyon nito sapagkat durog na durog nga ang kamay ng binata sa tindi nga ng palo nitong si Lawrence. At dito nga sinabi ngayon ni Roberto na makararating nga ang ginawa ni Lawrence sa kanilang coach upang sa ganun ay mapatawan nga ito ng parusa na nararapat lamang dito sa binatang si Lawrence. At dito ngayon kabado nga ito dahil alam niya na baka sibakin na nga rin siya ng kanilang coach. Sa kabilang banda, dito naman ngayon nanlumo si Anika sa sinapit itong si Santino at hindi niya nga mawari ang kanyang nararamdaman para rito. Imbis na magalit ay dito kinaawaan nga ni Anika itong si Lawrence dahil masyado nga raw itong makasarili at humantong pangaraw sa pananakit sa kanyang kapwa. Sa kabilang banda naman, dito na nga nakarating itong si Tanggol at Bubble sa tahanan ng mga dimagiba at dito inakyat nga ni Tanggol ang bintana na kung saan nakita niya umano ang picture frame naman nitong si Lola Tinding. Humingi nga ito ng patawad sa matanda. Ngunit dito rin narinig ni Tanggol na habang nasa loob siya ng kwarto ay dinig na dinig niya kung paano nga siya pag-usapan nitong si Tinding at Lolo Noy. Sinabi nga ni Tinding na baka iniisip nga raw umano nitong si Tanggol na nakalimutan na siya dahil hindi man lang daw nila ito nagawang bisitahin sa kulungan. Kung kaya naman agad ngang nagplano itong si Lola Tinding na bibisitahin niya nga itong si Tanggol kahit pa mag-away sila nitong si Rigor dahil alam naman daw nila na hindi nga raw sumasang-ayon si Rigor na bisitahin ang binata sapagkat baka nga raw mapaalis sila sa tahanan nitong si Rigor. Subalit wala na nga raw pakialam itong si Tinding kahit pa palayasin sila nitong si Rigor dahil total naman daw ay malakas din ang loob nito na lukohin itong si Marites sa nagawang pambababae nito. At dito rin narinig ni Tanggol kung paano nga ipaliwanag ni Tinding ang pambababae ng kanyang ama. At dahil nga dito ay biglang nahagip ng tingin nitong si Tinding si Tanggol at dito nga namulat ang mga mata ng matanda dahil hindi niya inaasahan kung panaginip lang ba ang lahat sapagkat malinaw nga sa kanyang isip na nakakulong nga ngayon si Tanggol dahil sa kaso nga nito laban nga dito kay Roda. Samantalang sinabi ngayon nitong si Tinding na bakit naririto ka, apo? Ano ang ginagawa mo dito at paano ka nakalabas? Hindi na nga nagpaliwanag pa si Tanggol dahil maikli lamang ang kanyang oras kung kaya naman iniabot ni Tanggol ang makapal na sobre na kung saan naglalaman nga ito ng pera at tinanong ni Tinding kung saan na naman niya nanggaling ito. Sinabi nga ni Tanggol na hindi na dapat pang malaman ni
nitong si Lola Tinding kung saan nanggaling ang pera. Ang importante nga raw ay maibigay niya nga ito at masustontuhan ang kanilang pangangailangan. Sa ngayon nga raw ay limitado lamang ang kanyang oras at kinakailangan niya nang bumalik sa kulungan. At dito nakahabol pa nga ng tanong itong si Tinding kung kailan nga raw nakalaya itong si Tanggol. Subalit ang sagot ng binata ay nakakulong pa rin siya bapasa hanggang ngayon. Sadyang tinutulungan lamang daw siya ng matataas na ranggo sa loob ng bilibid kung kaya't nakakalabas nga raw ito. Ang kapalit naman nito ay ang pagpaslang nila sa mga masasamang tao na may atraso sa bayan. At pakakatunghayan naman natin sa mga susunod na episode kung tuluyan na nga bang malalaman ni Rigor na nakalabas nga itong si Tanggol at si Tanggol din ang kanilang nakaengkwentro sa away gulo sa lugar ng Quiapo. Iyan ang ating pakakaakbangan sa susunod na episode dito lamang sa FPJ's Batang Quiapo.